Hello Earth Signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Naka-gloves ako guys kasi nakakahiya na yung maugat kong kamay. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Connected ka sa person mo kaya may posibilidad na ipakita rin kung ano yung feelings mo. Naiisip kita bago matulog. Mukhang iba-iba yung naiisip nyo dito. Naaalala pa niya yung scent mo, yung amoy mo. Ay, teka lang guys ha. Naka-4 na cards na kasi tayo eh. Ito na yung naunang card. Yung scent. Tapos ang sumunod, platonic relationship. Kumbaga, close kayong dalawa pero wala kayong relasyon. Mukhang kaibigan mo pa lang siya. Promise, tutuparin ko. Mukhang nagkakatampuhan kayo. It hurts so much. Alamin na lang natin yung detalye sa tarot cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin ang financial problem, yung tunay na dahilan, ano ang dapat gawin, at saka ano ang hadlang. Itong advice ng mystical card muna ang alamin natin. Action. Na ang ibig sabihin, kailangan mo pa rin magpatuloy kesa sa naghihintay lang. At saka, ang haba ng hagdan, no? Kaya, kailangan maging pasensyoso ka kung nababagalan ka sa daloy ng buhay mo. Kasi dun pa rin naman patungo sa solutions ng mga problems mo. Alamin natin yung main cause kung bakit nagkakaroon ng financial problems. Ang cards mo ay the World in Reverse, 4 of Cups, at the Lovers. May nangyaring success sa buhay mo, pero hindi katulad ng inaasahan mo. At saka ang ilan nagkakaroon ng delay sa buhay mo, pero ang advice ng mga cards ay huwag kang padala sa ganitong setback ng buhay mo. Kasi hindi lang naman yung inaasahan mo ang kailangan mong ma-achieve, kundi yung ibang parte din ng buhay mo, katulad ng sa mga anak mo, sa loved ones mo, o kaya yung mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Kahit na mabagal yung progress ng buhay mo, ito yung nagiging dahilan ng financial problem mo ay relax lang. Ang ilan sa inyo, 2 cards na yung nagsasabi na hindi ka happy sa karir mo. Parang walang pinatutunguhan. At ang ilan sa inyo, gusto mong sumubok ng ibang karir. At saka base na rin sa mga cards mo, mukhang yung problema nanggagaling sa iyo. Kasi meron kang gusto makamit na gusto mo talagang bongga yung magiging resulta. At pinapaalala sa iyo na yung tagumpay ay nagsisimula sa mahirap at saka maliit na tagumpay hanggang sa lumaki
na kailangan ng effort at saka patience. Sa mga single, nakadalawang cards ka na ikaw yung magdesisyon kung kailan ka makaka-move forward sa mga nasayang na oportunidad or trauma na nangyari sa buhay mo. May mga dumarating naman na potential person pero huwag kang magpaka-focus sa negative. At saka meron pa ring darating na gugustuhin na makarelasyon ka. Ang ilan naman sa nasa relationship, naboboard ka sa relasyon nyo. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan na parang wala namang nangyayari. At tingin ng ilan sa inyo, nasasayang yung oras mo sa pakikipagrelasyon sa person. At saka base sa mga cards, tama yung observation mo na yung person mo ay hindi pa ready sa commitment. At yung kutob mo or pakiramdam ang nagtuturo sa iyo. Pamper. Ang ibig sabihin nito, yung pagpapahalaga sa sarili ay kailangan. Makakatulong din ito para mapabuti yung pakiramdam mo. Para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay magkaroon ng communication at saka maging honest sa isa't isa para alam nyo kung dapat bang ipaglaban ang relasyon. At saka ang advice pa ng mga cards, kapag napansin mo na wala kang time sa person mo, gumawa ka na ng paraan para maayos yung maliit na problema kasi hindi naman ganun ka-negative ang relasyon nyo. 8 of Cups, the Wheel of Fortune, at 8 of Pentacles. Ito yung mga cards para sa ano ang dapat gawin. At saka sa mga nauna mong cards ay pareho din dito sa second group of cards na hindi ka happy sa karir mo. Hindi nasusuklian ng sapat yung effort mo. At nakatatlong cards ka na ikaw mismo yung nagdesisyon na tapusin na yung problema sa karir mo o kaya sa financial. At ginaguide ka ng universe para matahak mo yung tamang landas ng buhay mo. At dalawang cards na yung nagsasabi na sa financial, ang ilan sa inyo, slow and steady. Ang financial progress mo. Yung dedikasyon mo at saka yung pagsusumikap, yan yung magbibigay sa'yo ng steady, long-term na financial security. At saka kahit dito sa mga cards na ito na mabagal pa rin yung daloy ng financial sa iyo pero hindi mo kailangan damdamin or mag-worry. Pinagre-relax ka nga, diba? Para sa mga single, darating yung tamang love na para sa iyo. Nakadalawang cards ka na. Lalo na kung ready ka na para ma-in love or makipag-date. At saka tutulungan ka ng universe na para magkaroon ka ng love life pero hindi pwedeng naghihintay ka lang. At para sa ilan, huwag mong isipin na yung makakarelasyon mo ngayon ay pang forever mo na. Kailangan mo muna ng growth at saka development. Para kapag dumating na yung the one, ay ready ka na para ipaglaban siya. Ang ilan naman na nasa relationship, ito na yung time para mag-move on ka. Kasi disappointed ka at saka unhappy na yung relationship nyo. Invitation, love, kindness, beauty, hope. Ang maiksing ibig sabihin nito ay i-manifest mo yung mga positibo na magbibigay happiness sa iyo. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay mas lalong magkakaroon ng commitment ang relasyon. Kung magpapatuloy ba or lumayo na lang. Kasi may mga sitwasyon na ang ilan sa inyo ay unhappy
ang relasyon. Pero nakadalawang cards ka na rin na hindi ganun kasama katulad ng naiisip mo yung relationship nyo. Pero kapag pinatagal mo yung problem sa relasyon, yun talaga yung mangyayari. Yung magiging malabo na yung solution. Hindi naman kasi talaga madali makipagrelasyon. Ito naman yung hadlang na mga cards para sa financial problems mo. The Empress, King of Wands, the Justice. Ano man ang hadlang or sitwasyon na kinakaharap ay magkakaroon ka ng hustisya. Lalo na sa mga person na sa mahirap na sitwasyon ay hindi nag-give up. Ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na good health ka. Pero para sa ilan, kailangan mo mag-ingat. Lalo na, hindi ka bibigyan ng sign na pregnant ka pala. Ano man ang gender mo, pwede ka makiparty pero kailangan ng limitasyon. Sa mga single, nakadalawang cards ka na may darating na love or relationship sa buhay mo. At syempre, alam ng universe kung ano yung mga paghihirap mo sa nakaraang relasyon. Kaya hindi na ito katulad ng next na relationship mo. Sa mga nasa relationship naman, going strong ang relationship niya ng person mo. Kasi dalawang cards na yung nagsasabi na pareho niyong pinapangalagaan ng person mo ang relationship. At saka para sa ilan, kung hindi mo ito ginagawa, purihin mo din yung person mo sa mga simpleng bagay na nagagawa niya sa family o kaya sa iyo. At kung ang ilan naman sa inyo, ang relationship ay unhappy, makukuha mo yung hustisya na para sa iyo. Ngayon naman guys, alamin natin ang angel number mo. At pagkatapos naman ito ay additional cards. Ang unang angel number mo ay 333. Everything is aligning perfectly in your life. What didn't make sense in the past is now starting to fall into place. Tap 333 if you believe. Nakadalawang cards ka na, makukuha mo na talaga yung hustisya na para sa iyo. 333. Sign of encouragement, anticipate arrival of good news. Meron naman talaga kahit na nasa mabagal na proseso yung buhay mo. May new beginning at saka opportunities. Hindi ko na siya babalasahin, kukuha na lang ako ng cards. Itong Five of Swords ay may sitwasyon na wala kang magiging choice kundi unahin siya. Maybe anak mo ito or person na gusto siya yung inuuna. Itong Page of Wands ay kailangan suriin mo yung buhay mo at saka pahalagahan mo din yung sarili mo. Yun bang ipaunawa yung sitwasyon mo? Itong The Hierophant ay paalala na bago ka maniwala sa sabi-sabi, i-check mo muna na ikaw mismo yung makaalam ng katotohanan.